Ang episode ay nagpapatuloy kung saan natapos ang huli, sa emosyonal na pamamaalam ni Dogo, na ang silweta ay naglaho sa malayong landas. Habang pabalik si Snakey sa kampo, agad siyang sinalubong ni Cho, na mukhang nakahinga ng maluwag nang makita siya. Sinabi ni Cho na mabutit nakabalik na siya. Itinuro na isang buong araw nang wala si Snakey. Pagkatapos, nabanggit niya na umalis na rin si Husky. Si Snakey, halatang nalilito, ay nagtanong kung anong nangyari sa kanya. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Cho na si Husky ay hindi makatiis na magpaalam ng personal. Sa halip, hiniling niya kay Cho na iparating ang mensahe para sa kanya. Gusto niyang maglakbay mag-isa, upang lumakas at makasama nila. Hindi gaanong nagtanong si Snakey. Tumango lang siya at sinabing naiintindihan niya. Pagkatapos ay nagtanong siya tungkol sa kinaroroonan ni Snowy. Sumagot si Cho na matapos malaman ang pag-alis ni Dogo. Nagmadaling umalis si Snowy, tila hinahabol ang Wolf King. Agad nagbago ang ekspresyon ni Snakey. Bahagyang tumaas ang kanyang boses na nagpapakita ng kanyang pagkabalisa. Habang tinatanong kung mag-isa ba talaga umalis si Snowy. Nagtataka siya kung magiging maayos ba siya mag-isa. Ngunit bago pa man makasagot ng maayos si Cho, biglang may bumulusok na malaking gintong agila mula sa itaas. Agad itong napansin ng matatalas na pandaman ni Snakey. Ngunit si Cho, na nakatalikod sa kalangitan, ay nanatiling walang kamalayan. Patuloy na nagsasalita ng casual si Cho. Sinusubukang pakalmayan si Snakey sa pagsasabing hindi kailangang mag-alala. Malakas si Senior Snowy at tiyak na kayang-kaya niya ang sarili niya. Gayunpaman, hindi niya natapos ang kanyang pangungusap. Naningkit ang mga mata ni Snakey, at nang walang pag-aalinlangan. Sumigaw siya kay Cho na umiwas, habang pinuprotektahan ang kanyang katawan sa paligid nito. Naitulak ni Snakey si Cho sa tamang oras. Isang marahas na paghampas ng kuko mula sa napakalaking agila ang bumagsak sa lupa. Kung saan sila nakatayo, nasinira ang lupa ng may matinding puwersa. Muling lumipad ang agila at lumipad pabalik sa kalangitan. Nag-iwan ng isang pagkawasak bilang patunay ng nakakatakot nitong kapangyarihan. Parehong natigilan sina Snakey at Cho, sinusubukang i-proseso ang nakita nila. Sa kalangitan, ang gintong agila ay nagpakawala ng isang galit na hiyaw. Bamulong ito sa sarili na walang lungga o anumang piyos. Malinaw na nilinlang siya ng unggoy. Ang buong setup ay isang kasinungalingan upang akitin siya na umatake ng kalaban ng unggoy. Gayunpaman, inisip ng agila na hindi naman siya gaanong nawalan. Kung wala man, ang paglamon ng demonyong karne ng ahas ay magiging isang karapat-dapat na gantimpala. Habang ang agila ay lumiko sa ere at naghandang umatake muli, nanatiling nakatayo sina Snakey at Cho. Nagpapanik na ngayon si Cho na lulunod sa takot. Ngunit kalmadong sinabi ni Snakey sa kanya na huwag magpanik. Hindi pa tamang oras upang kumilos. Sa sandaling lumipad ang agila patungo sa kanila sa pangalawang pagkakataon, kumilos si Snakey. Inactivate niya ang kanyang Golden Shield Talisman. Bumubuo ng isang espiritual na harang sa tamang oras upang harangan ang papasok na atake. Kasabay nito, inilabas niya ang kanyang Earth Traversal Technique. At nagsimulang maghukay sa lupa. Ngunit hindi pa sila ligtas. Kahit na nagsisimula na silang lumubog sa ilalim. Sinira ng pangalawang kuko ng gintong agila ang Golden Shield sa loob lamang ng ilang segundo. Nakakatakot ang malakas na puwersa ng pag-atake. At nanatiling kumpiyansa ang agila. Sa kanyang mga mata, walang demonyong ahas ang makakaligtas sa ganoong atake. Isang follow-up na atake ng Windblade ang humabol sa hinuhukay na trail ni Snakey. Bagaman nagawa ni Snakey na makapunta sa ilalim ng lupa, naabot pa rin siya ng Windblade at matinding tumama. Napaurong siya sa gulat, hindi biro ang puwersa ng enerhiyang iyon ng kuko. Gayunpaman, salamat sa kanyang mga gintong kaliskis, nakayanan niya ito. Humugot ng malalim na hininga si Snakey at bamulong sa sarili. Tahimik na pinupuri ang kanyang panlaban na gintong kaliskis. Kung wala ito, maaaring nawala ang kanyang buntot. Napagtanto niya na tinarget siya ng isa sa mga likas na mandaragit ng kanyang uri. At hindi lang basta mandaragit. Ito ay isang malaking demonyong halimaw sa Foundation Establishment Realm. Sa tabi niya, si Cho ay nagpapagaling pa mula sa pagkagulat. Inamin niya na tinakot siya ng agila, at malakas na nagtanong kung bakit siya napakamalas.
Palaging nakakatagpo sa mga nakakatakot na demonyong Foundation establishment. Tiningnan siya ni Snakey at diretsahang nagtanong kung may paraan ba siyang harapin ang agila. Sumagot siya na ang agila ay, malinaw, isang demonyong Foundation establishment. Ano ang nagpaisip kay Snakey na kaya niyang labanan ang ganoong halimaw? Tinaas ni Snakey ang isang kilay, halatang dismaya sa kanyang tono. Pinaalalahanan niya si Cho na si Hua Yuntian ay nasa Foundation establishment realm din. Gayunpaman, nagawa pa rin ni Cho na bugbugin siya ng malubha. Naiwan si Cho na naiilang at walang masabi. Hindi niya kayang aminin ang katotohanan, na nagawa lang niyang ilabas ang lakas na iyon dahil sa kanyang damdamin para kay Ling. Kung sasabihin niya iyon kay Snakey, natatakot siyang mawalan ng lahat ng respeto. Sinusubukang isalba ang sitwasyon. Sinabi ni Cho na kung magtutulungan sila ay baka may pag-asa silang makaligtas. Sandaling pinag-isipan ito ni Snakey at sumang-ayon. May katuturan ang pagtutulungan, ngunit pagkatapos, na may mapanuksong kislap sa kanyang mga mata, dinagdag niya na kung magtutulungan sila, baka magamit nila si Cho bilang pain na isasabit sa puno upang akitin ang agila. Nanigas si Cho, ganap na walang masabi. Sa itaas, umiikot pa rin ang gintong agila at bumubulong sa sarili. Hindi nito maintindihan kung bakit nabigo ang huling atake nito. Kumpiyansa ito na kayang-kaya nitong hatiin ang ahas sa piraso sa pamamagitan ng atake na iyon. Ngunit ngayon, gumagapang na ang pagdududa. Tulad nga ba ng sinabi ng unggoy? Ang ahas ba ay nakakain ng makapangyarihang pills at ginawa ang katawan nito na halos hindi masira? Lumilipad pa rin ang paikot-ikot na pagpasyahan ng agila na ang dalawa ay nagtatago na ngayon sa ilalim ng lupa. Nagpasya itong maghintay at magmasid. Kung kailangan, gagamitin nito ang sekreto nitong teknik. Bagaman mataas ang presyo, ang kilos na iyon ay mangangailangan ng ilang araw na pahinga pagkatapos. Ngunit kung ito ay nangangahulugang makakuha ng pagkain, kasing sustansya ng demonyong karne ng ahas, maaaring sulit ang halaga. Malinaw, mayroon pa itong ilang trump card. Balik sa ilalim ng lupa, maingat na inilabas ni Cho ang kanyang ulo sa ibabaw at iniulat na lumipad na ang malaking demonyo. Si Snakey, na nanunood din mula sa ibaba, kinumpirma na nakita niyang umalis ang agila. Ngunit pinayuhan na huwag pa munang lumabas. Kumunat ang noo ni Cho at nagtanong kung iniisip ni Snakey na hinihintay lang sila ng demonyo. Hindi agad sumagot si Snakey. Ngunit ang tingin sa kanyang mga mata ay nagsasabi ng lahat. Bigla niyang sinabi na upang makahuli ng pulaka, ang isang ahas ay maaaring manatiling walang galaw sa loob ng 3 araw at gabi. Wala lang ang kaunting paghihintay na ito kung ikukumpara. Hindi napigilan ni Cho ang humanga sa kanya. Sinasabing may taos pusong paggalang na ito ang eksaktong inaasahan niya mula sa isang senior na tulad niya. Tumango si Snakey, idinagdag na, sa pinakamasama, maaari lang nilang patagilan ang labanan hanggat kailangan. Hindi pa siya natalo pagdating sa pasensya. Nang hindi nagtatagal, nagsimula siyang maghukay ng mas malalim na butas sa ilalim ng lupa. Nagpasya na ang tahimik na oras na ito ay maaaring gamitin ng mabuti. Plano niyang uminom ng ilang pills, at patatagin ang kanyang cultivation base habang naghihintay. Habang ipinikit niya ang kanyang mga mata, nagsimula siyang bumulong ng mababa at nakatuon. Ang langit at lupa ang malaking chessboard, na ang lahat ng kaluluwa ay piraso sa aking utos. Dahil sa inspirasyon niya, nagpasya rin si Cho na sundin ang kanyang yapak. At umupo upang mag-cultivate. Gayunpaman, bago siya makapag-ayos, binuksan ni Snakey ang isang mata at binalaan siya. Kung guguluhin niya ang kanyang meditasyon kahit minsan, kakainin siya ng buhay. Ang banta, bagaman malamang na kalahating biro, ay sapat na upang mapalunok si Cho. Lumipas ang oras, humigit kumulang 1 oras pagkaraan. Maingat na inactivate ni Cho ang kanyang divine consciousness upang suriin ang ibabaw. Kumunat ang noo niya at bumulong na tila nagbabago ang kalangitan sa labas. Tinanong niya kung hindi pa rin ba sila lalabas. Sinundan ni Snakey ang kanyang tingin at inunat ang kanyang espiritual na pandama paitaas. At ang nakita niya ay agad na nagpatensyon sa kanyang ekspresyon. Napansin niya na may mali. Ang mga ulap na nagtitipon sa itaas ay hindi mukhang ordinaryo. Pagkatapos niyang tingnan ng mas malapitan, nakita niya ang parehong gintong agila mula kanina. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, hindi ito umaatake ng may matinding puwersa.
Ito ay nagpapatawag ng kidlat, at mukhang nakakatakot na marilag habang ginagawa ito. Natarante si Snakey, agad siyang sumigaw na baguhin ang kanilang lokasyon sa ilalim ng lupa. At lumayo mula sa ilalim ng mga ulap na iyon. Ang dalawa ay nagsimulang maghukay palayo ng mabilis. Ngunit di nagtagal, napansin ni Cho ang isang nakakagambalang bagay. Ang ulap ay gumagalaw kasama nila. Kung saan man sila magpunta, sinusundan sila nito. Hindi ito natural, kaba na ang nararamdaman ni Snakey. Sumulpot ang kanyang selos sa isang sandali habang bumubulong siya ng mapait. Tinatanong kung bakit wala siyang ganoong kasanayan. Malinaw na sinusubukan ng agila na patayin sila gamit ang teknik na iyon. Mabilis na naunawaan ni Snakey ang lahat. Hindi umatras ang agila kanina dahil sa takot. Umalis lang ito para ihanda ang nakamamatay na galaw na ito. At batay sa kapangyarihan nito, sigurado siyang hindi na nito magagamit ang teknik na ito sa lalong madaling panahon. Nagngalit ang ngipin ni Snakey at inaktibo ang kanyang Earth Armor. Hinahanda ang sarili para sa darating. Nagpasya siyang harapin ang atake na ito ng harapan. At pagkatapos nito, sumumpa siyang gagawin nilang almusal ang karneng agila kinabukasan. Sa madilim na tunnel sa ibaba, ang katawan ni Snakey at Cho ay nababalutan na ngayon ng makapal na baluti. Nakahawig ng isang bagay sa pagitan ng Iron Man o mas parang Rockman. Sa itaas nila, inilabas ng gininto ang agila ang nakakatakot nitong galaw. Isang napakalaking gininto ang kidlat, sapat ang lakas upang paliwanagan ang kalangitan sa loob ng kilometro. Si Snakey, nahanda na, inaktibo ang kanyang Great Earth Shield. At gumamit ng Golden Shield Talisman para sa karagdagang depensa, umaasang magiging sapat ito. Bumagsak ang gininto ang kidlat na may dagandong na ingay. Nagpapasingaw sa ibabaw at naghuhukay ng napakalaking butas sa lupa. Mula sa itaas, smug na tumawa ang gininto ang agila. Iniisip na gumana na ang atake sa pagkakataong ito ng walang palya. Kumpiyansa sa kanyang napakalaking lakas, ibinaling nito ang atensyon nito sa mga puno at kinausap ang isa sa mga unggoy na nagtatago sa malapit. Hiningi ng agila na malaman kung nasaan ang hari ng mga unggoy. Hindi ba dapat ay hinarap niya ang kalaban kasama nito? Inakusahan nito ang unggoy na niloko siya para gawin ang lahat ng gawain. Sinabi ng isa sa mga unggoy, na sa napakalakas na teknik na ginagamit niya, wala ni isa sa kanila ang naglakas loob na lumapit. Gayunpaman, tiniyak niya sa agila na aatake ang kanilang amo mula sa anino kung kinakailangan. Bam-antong hininga ang agila at bam-ulong na marahil ay katanggap-tanggap iyon. Pagkatapos ng lahat, naniniwala siyang walang sinuman sa ibaba ng Golden Core Realm ang posibleng makaligtas sa atake na iyon. Ngunit habang papalabas na sana siya, isang marahas na pagyanig ang nagmula sa nasirang lupa. Lumabas si Cho mula sa ilalim ng lupa, at habang abala pa ang agila sa pakikipag-usap, naglunsad si Snakey ng Earth-piercing spike diretso sa kanya. Mula sa kagubatan, nagulantang ang mga unggoy sa biglaang gulo. Isa sa kanila ang bumaling sa agila ng nalilito at nagtanong, hindi ba sinabi niyang walang sinuman sa ibaba ng Golden Core ang makakaligtas? Nagpigil ba ito? Umungol ang agila sa pagkadismaya, ganap itong itinanggi. Walang paraan na nagpigil ito. Buong lakas ang atake, samantala, tuluyang nagalit si Cho. Hawak niya ang isang patay na unggoy sa kanyang kamay. Dumudugo pa ang katawan nito. At galit na sumigaw sa iba. Tinawag niya silang mga hanggal, at sumumpa na dahil gusto nila siyang patayin. Papatayin niya ang bawat isa sa kanila. Nagulantang ang mga unggoy, isa sa kanila ang sumigaw pabalik. Galit na naglakas loob ang isang walang buhok na nilalang tulad ni Cho na maging mayabang. Bumaling sila sa agila, at sinabi na iwanan si Cho sa kanila. Sila mismo ang hahawak sa bastos na maliit na nilalang na ito. Habang sila'y naghahanda, muling sumabog ang lupa. Bago pa man makareak ang agila, isang dambuhalang golem ang biglang sumulpot mula sa lupa. Lumundag ito ng mataas sa ere at diretsyong sinunggaban ng agila. Hinablot ito sa leeg at naghahanda ng sumuntok ng napakalakas. Nanlaki ang mga mata ng agila sa pagkabigla. Isang golem, dito, sa kagubatang ito. Habang nabigla ang agila, abala naman si Snakey sa kabilang panig. Naghahanda na ng panibagong patibong para tapusin ang agila. At dito nagtatapos ang episode na ito, kaya ano sa tingin mo ang susunod na mangyayari?